Dalawang dati umanong pogo worker ang inaresto sa Las Piñas dahil sa pagbebenta umanong online ng mga pekeng pera. At sa Parañaque naman, 12 PUV driver ang huli matapos umanong maaktuhang tumataya sa Isabong. Saksi, si June Veneracion. Makikita ang kumpulan ng mga PUV driver na illegal umanong nagsusugal sa pamamagitan ng Isabong sa surveillance na ginawa ng District Special Operations Unit ng Southern Police sa taxi lane sa PITX sa Parañaque City noong isang araw. Kinabukasan July 3, inoperate sila ng mga otoridad. 12 driver ang arestado dahil tumataya umano sa Isabong. Sugal na ipinahinto na noon pang nakarang administrasyon. Nakuha sa kanila ang 2 cellphone kung saan makikita pa ang sultada ng mga manok. Hoy! Lagay rito! Nakuha rin ang umano'y taya na mahigit 3,000 piso. Nagugat ang operasyon dahil sa sumbong na nakarating sa NCR Police Office na may mga PUV driver sa pilahan sa PITX na sobra-sobra raw kung maningil sa kanilang mga pasahero kapag natatalo sa online gambling gaya ng Isabong. Kapag isinusugal ng mga tsuper ang kanilang kita at binabaon ito sa mga pasahero, pamamagitan ng sobrang singil sa pamasahe, nagiging isyo ito ng kaligtasan ng publiko. Sana po ay tigilin na po natin ang pagsusugal natin dahil lang yung kapulisan ay agresibo po sa kampanya po sa illegal gambling. Naharap sa reklamong illegal gambling ang mga naaresto. Hindi ko po alam na illegal. Kasi meron siya eh. Nakakataya ka naman eh. Parang tanggal stress lang. Pagka nakapila, yun. Wala po akong app, sir, na kahit sa anong cellphone ko, sir. Itinanggi rin nila na sobra silang maningil sa mga pasahero para tustusan ang pagsusugal. May tao ron sila. Kaya hindi ka makakapag-overcharge. Kapatid si Dandan, matatak mo ka? Ha? 2 seller ng peking pera online ang tinarget naman ng entrapment operation sa Las Piñas. Nasa nyo. Nakuha sa kanila ang 100 at 50 piraso ng peking 1,000 peso bill. Narestuhan namin sa salang Article 168, illegal possession of news or false treasury or bank note. Ikinasa ang operasyon dahil sa namonitor ng Bangko Sentral ng Pilipinas na pagbebenta online ng mga sospek ng peking 1,000 sa halagang 150 pesos kada piraso. Na-monitor kasi natin na may online group talaga na nagbebenta. So, several groups na to. Lantaran talaga kasi ang title nila is Fake Money / Black Dollar for Sale. Base sa investigasyon ng PNP Anti-Cybercrime Group, mga dating empleyado ng Pogo ang mga naaresto. They started selling this fake money nung nag-stop na sila doon sa Pogo operation. So kaya nga meron pa kaming tinitingnan sa likod nitong 2 taong ito at baka meron pang mas malaki na tao. Sabi ng BSP, mukhang minadali ang pagkakagawa ng peking pera. Mababa rin daw ang kalidad nito. Pero kung hindi mag-iingat, hindi imposibleng meron pa rin magkamali at mabiktima. Ang tinatawag natin is watermark. So, viewed against the light, kung ano yung figures na nandito, dapat nandito rin. So, malinaw yung detalye ng dito watermark. Say general yan. Wala. Halos wala kang makita. Nasampahan ng mga sospek ng reklamong illegal possession and use of false treasury or banknotes, kaugnay ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Itinanggi nilang kanila ang mga peking pera. Sir, bakit po kayo yung nakuli ng mga pulis yung hindi po sa inyo yung perang araw? Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi.